Balitang ito, nakascore po ang Philippine Nascals, kaya ang score po ngayon sa laban nila ng Sri Lanka ay 1-1 na po. At nag-umpisa na po ang second round, umigit kumulang siguro mga 35 minutos, 30 minutos, mga kapuso ang laro. Pagdasal natin na makascore pa ulit para tayo naman ang lumamang. Inuulit po namin, 1-1 na po ang score ng laban ng Philippine Nascals at ng Sri Lanka. Samantala, isa na namang bata ang nahulog at naipit sa pagitan ng dalawang pader sa China. Naglalaro ang 5 taong gulang na bata sa bubong nang siya ay mahulog. Pinilit hilain palabas ang umahagulgol na bata pero naipit ang kanyang ulo dahil sa sobrang sikip ng puwang. Kinailangan patuloy na butasin ang bahagi ng isang pader. Makaraan ng 30 minuto, naialis rin ang bata. Nagtango siya ng konting galos sa muka at braso. Balita naman mula sa Bawang sa La Union, kakaibang biig po ang pinanganak doon. O yan, pakita. Bilangin nyo, 7 ang kanyang mga paa. Ang daming crispy pata niyan. At 2 naman ang kanyang katawan. Pero iisa ang kanyang ulo. Laking gulat daw ng may-ari nito at pinagkaguluhan ito ng mga residente. Ngunit mahina raw ang biig at hindi makatayo. At namatay din ilang oras matapos isilang. Ngayon lang daw nagkaroon ng ganoong biik sa naturang lugar. Ang inaabangan ng marami na bakbakang Manny Pacquiao at Floyd Mayweather Jr. ay posible na raw magkatotoo. Sinabi kasi ni Mayweather na handa na siyang makipagsagupa kay Pacquiao. Kakasa naman kaya ang ating pambansang kamao. Nag-time out muna tayo ngayon kay Mark Sembrano. I want to let the fans know this. Floyd Mayweather don't duck or dodge anyone. And this for the fans. I mean, for the Pacquiao fans too. I mean, do I want the Pacquiao fight? Absolutely. Absolutely. If that's what the fans want, that's what I want to give the fans. But it takes one step at a time. Sa pahayag na ito ni Floyd Mayweather Jr., muling nabuhay ang pag-asang matuloy ang multi-million-dollar fight nila ng 8th Division World Champion na si Manny Pacquiao. Abala ngayon si Mayweather sa pag-promote ng kanyang laban kontra kay WBC welterweight champion Victor Ortiz sa September 17. Muling itataya ni Mayweather ang kanyang walang bahid na record na 41 panalo, walang talo at 25 knockout. Si Pacquiao naman, kahit nakatutok sa kanyang pangatlong laban kontra Juan Manuel Marquez sa Nobyembre, handa na rin daw na harapin si Mayweather. Posibilidad na lalabanan niya ako dahil ang pinimit niyang kalaban ay sa Southpaw. So, kalawin na yung single test kalawin. So, parang nag-prepara siya para sa akin. So, maraming posibilidad yan. Pero, kaya lang hindi para kailangan kasundo sa negosasyon. Pero sa ito, kaya pa kaya? Kaya pa. Ilang beses na ring naudlot ang pagharap ng dalawa dahil sa di matapos-tapos na negosasyon sa hatian ng premyo at sa pagpilit ng kampo ni Mayweather na dumaan si Pacquiao sa Olympic-style blood testing ilang oras bago ang laban. Nagpalala pa rito ang patong-patong na kaso na kinaharap ni Mayweather na tila naging balakid sa negosasyon. Pero kumbinsido ang mga eksperto na bagamat wala pang kasiguraduhan ng laban, oras na raw para ituloy ito. They should fight. This is their era. The Hagler Hearns era, Leonard Hearns era, Leonard Hagler era, Leonard Duran era had already passed. And all these fighters fought each other. They did not avoid each other. Duran was a natural lightweight, 135, but he went up all the way to 160 to fight Hearns and to fight Hagler, just to lose, but to give these two a hard time. So I think these are just great examples that this fight should happen in this particular time. Dapat na niyang kunin to eh. This will solidify his legacy. I mean, Manny Pacquiao is the best fighter of all time already right now. He's gotten more respect than people like Muhammad Ali, than Larry Holmes, rather than George Foreman already. Pero I think this will solidify his legend. It should happen. Ganito lang yon. Everybody is going to come and watch this fight. This will break records. Hindi na rin maitago ng mga tagahanga ni Pacquiao ang kanilang inip sa laban. Kayang-kaya ni Pacquiao yan. Bakit? Kumpleto sa ensayo yun eh. Palagi mo ba talagang... Taob yun, si Mayweather. Matagal nang inaabangan yung
Kaya gusto ko matuloy. Kailangan talaga tuloy na tuloy para matapos na yung mga agam-agam ng mga tao. Ano man ang mangyari, siguradong aabangan pa rin ang tinaguriang biggest fight in boxing history. Mark Zambrano, nakatutok, 24 oras. Chika Minute! Kung nabubuhay pa si Princess Diana ngayon, ipagdiriwang na niya ang kanyang 50th birthday sa July 1. Sa cover nga ng isang magazine, sinariwa ang alaala ni Princess Di sa kanilang latest issue. Ito ang computer-generated na imahe ni Princess Diana at kung ano marahil ang itsura niya ngayon kung nabubuhay pa. Lumabas ito bilang cover ng magazine na Newsweek. Kasama niya sa larawan ang kanyang daughter-in-law na si Catherine, Duchess of Cambridge, at may feature din sa magazine kung saan inilatag ang maaaring ginagawa raw ngayon ni Princess Diana kung hindi siya nasawi sa isang car crash noong 1997. Mas payat ngayon ang kapuso actress si Chris Bernal. Tanong tuloy ng ilan, may eating disorder na nga ba siya? Makichika kay Kata Tibayan. Maraming nakapansin sa bagong figure ng kapuso star na si Chris Bernal. Lalo pa kasing pumayat ang aktres. Sabi nga raw ng ilang fans niya, anorexic na raw ba ang kanilang idolo? Pero ayon kay Chris, nagpapapayat siya talaga para sa kanyang bagong dance serye na The Time of My Life. 2 buwan din tiniis na aktres ang hindi pagkain ng kanin, kaya nabawasan siya agad ng 10 pounds. Alam ko, requirement din doon pag kunwari mga dance numbers, di ba madalas nga naka-shorts ka or parang kita yung tiyan mo, ganun, or parang sexy, medyo sexy rin yung damit, katulad nga nung may mga eksena ako sa club. Hindi pabor sa pagdadayet ni Chris ang naliling sa kanyang si Jay Perillo. Kwento ni Chris, dinadalhan pa siya ni Jay ng kanyang paboritong pagkain sa bahay para lang masira ang kanyang diet routine. Mga ulam talaga, na alam niyang mga favorite ko. Tapos dinadalhan niya ako. Lengua, maki, mga gano'n. Inamin din ng aktres na nililigawan siya na mag-post para sa isang men's magazine. Ready na kaya si Chris? Sa ngayon hindi pa eh. Kasi gusto ko muna mag-stick sa image na to. Mga sexy-sexy ganyan. Sa Party Pilipinas ko lang nagagawa. Katatibayan, updated sa showbiz happenings. Diretsahan ng tinanong ng twin star na si Joshua Dionisio ang kanyang ka-love team na si Barbie Forteza kung nagseselos nga ba siya kay Julian San Jose. Ang sagot ni Barbie, alamin sa chika ni Lars Santiago. Hindi pa rin namamatay ang issue tungkol sa pagkakaroon daw ng crush ni Joshua Dionisio kay Julian San Jose. Lalo pa nga nang sabihin ni Barbie Forteza sa isang interview na nagseselos siya. Pero paglilinaw ngayon ni Barbie, kung gusto talaga ni Joshua si Julian, okay na okay sa akin yun. Pero para kay Josh, hindi raw dapat magselos si Barbie. Wala naman siyang dapat magselos. Baka siguro lang, nadadala lang siya ng issue. Nakarating din kay Joshua na may mga fans na silang nag-aaway-away at mayroon pa raw mga nagagalit sa kanya at pinagbibintangan siyang nanloloko kay Barbie. Meron talagang nagalit sa akin, meron nag-aaway fans namin ng Josh B and parang Julie mo nag-aaway. Sana wag lang masyadong papa-epekto sa mga issue kasi hindi naman totoo yung iba. Kay Barbie ka pa rin? Yes. Para malinaw ang issue, si Joshua na mismo ang naglakas loob na humarap at magtanong kay Barbie. Ano yung sinasabi ng siselos ka daw dahil gusto? Sa pilitan lang po sagot yun galing kay Derek Monasterio. Dito naman sumagot ang barkada nilang si Derek. Walang sa pilitan eh. Ako lang dapat ang ini-interview dito. Hindi. Mahal mo ba si Joshua? Oo, hindi. Oo, hindi. Oo, hindi. Nandiyan si Joshua, oh. Hindi, oo, hindi. Secret po. Lars Santiago, updated sa Showbiz Happenings. At yan po may init kong chika this Wednesday night. Tutukuli bukas for the hottest in showbiz dito lang sa Chika Minute. Ako po si Pia Guanyo. Mike? Salamat, Pia. Nakadaong ngayon sa lungsod ng Puerto Princesa sa Palawan ng ilang barko ng US Navy. Yan po ay para sa isasagawang tinatawag na Joint Navy Exercises ng militar ng Pilipinas at Amerika. Kasama ang GMA News na nabigyan ng pagkakataong libutin ang loob ng isa sa mga barko. Nakatutok si Chino Gaston. Papalapit ka pa lang sa mga barko ng US Navy, mamamangha ka sa laki at forma nito. Mula sa main gun hanggang sa tambuhalang missile deck, walang duda na sumasalamin ito sa lakas ng puwersa militar ng Estados Unidos.
Ang mga barkong ito na nakadaong sa Puerto Princesa sa Palawan ang sasali sa Philippine-US Naval Exercises na tinatawag na Cooperation Afloat Readiness and Training o CARAT. Dalawa ay mga missile destroyer na USS Howard at USS Changhoon. Isa naman ay diving at salvage ship na USNS Safeguard. Ngayong araw pinayagan ng media na makapanik sa USS Howard. Pero bago nito, sumailalim muna kami sa matinding security check. Napakaigpit na seguridad na pinapatupad ng US Navy sa mga taong aakyat sa kanilang mga barko. Agad kami dinala ng mga taga-US Navy sa flight deck ng barko. Dito makikita ang dalawang SH-60B anti-submarine helicopters. Isa sa mga pangunahing misyon ng USS Howard ang anti-submarine warfare. Ang ibig sabihin nito ay lumalaban ito sa mga submarine. At ang dalawang helicopter nito ay equipped ng mga tinatawag na probe na kayang lumubog sa ilalim ng tubig para makapag-detect ng mga nakatagong submarine. Matindi man ang ipinapakitang puwersa ng mga kanot dito sa Palawan, paglilinaw ng mga Amerikano, wala itong kinalaman sa iringan ng Pilipinas at China sa West Philippine Sea. As to the question, is it related to any particular event or any real-world current event? The answer is no. This exercise, this location, and this date were chosen back in October. Ayon naman sa AFP Western Command, bukod sa pagsasanay sa makabagong teknolohiya sa naval warfare, paghahanda rin ito sa mga parating na barko ng Philippine Navy, gaya ng Hamilton-class cutter na dinonate ng gobyerno ng Amerika. This makes us prepared ano man sa darating sa ating equipment of the same caliber. Gayunpaman, ipinagbabawal i-cover ng media ang Joint Navy exercises kung saan papalaot ang 3 barko ng US Navy kasama ang mga barko ng Philippine Navy sa Sulu Sea. Mula Puerto Princesa, Palawan, Chino Gason, nakatutok, 24 oras. At yan po mga balita ang aming tinutukan sa nakalipas na 24 oras. Maraming salamat sa inyong pagtitiwala. Mula sa tahanan ng katotohanan, ako po si Mel Tiangco. Ako po si Mike Enriquez. Ito ang GMA, walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Walang kasinungalingan, serbisyong totoo lamang. At dahil hindi natutulog ang balita, Nakatutok kami 24 oras.